The two impeachment complaints against Vice President Sara Duterte have been transmitted to the office of the Speaker. Hindi niya pwedeng ituro yung ating Pangulong Bongbong Marcos na nasa likod ng pag-file ng impeachment complaint. Laban po sa kanya, yung refiling. Walang rason na i-blame ng mga DDS influencers sa Marcos administration ang pag-file ng impeachment laban kay Sara. Walang hand yung ating administrasyon po. Had signified support for a leadership change that would have unseated Senate President Vicente Soto. Kita ninyo, mga kababayan, yung nangyaring pag-imbestiga niya. Pati yung, hindi na nga siya yung chairman, present yung isang nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Laban kay Sara Duterte na i-transmit na daw. Yan o. Impeach complaint versus Sara Duterte transmitted to the office of the Speaker. Ito ngayon yung balita, mga kababayan, mula sa ABS-CBN. The two impeachment complaints against Vice President Sara Duterte have been transmitted to the office of the Speaker, according to the House Secretary General na si Cheloy Garapil. Matatandaan, mga kababayan, nung Monday, dalawang grupo ang nag-file na reklamo citing alleged betrayal of public trust among ground. So upon receipt and verification nitong reklamo and their accompanying endorsements, the Office of the Secretary General forwarded the documents to the Office of the Speaker for appropriate action. Sabi po ni Garapil. So yun ang mandato nila, mga kababayan. Sabi dito sa balita ng ABS-CBN, si House Speaker Faustino D. Boji D. III, mayroon siya 10 days to include the complaints in the order of business. So yun po, mga kababayan, ang balita ngayon. So kailangan na niya na isama sa order of business itong dalawang complaints na final ng dalawang grupo laban kay Sara Duterte. The first impeachment complaint was endorsed by the Makabayan lawmakers na sina Antonio Tino, Rinico, and Sara Ilago. Hindi niya pwedeng ituro yung ating Pangulong Bongbong Marcos na nasa likod ng pag-file ng impeachment complaint. Laban po sa kanya yung refiling ng impeachment complaints, mga kababayan, kasi militant organizations, mga anti-Marcos po ito, may sarili ding itong agenda dito sa ating bansa. Gusto rin nila sila yung gobyerno. Kaya nga po, kasama sila, mga kababayan, sa nag-file ng impeachment, hindi lang sa Vice Presidente last year. Ngayon nga po, ang finailan yung ating Pangulo. Kaya lang, binasura na po the other day kasi insufficient in form, sufficient in form, insufficient in substance. Yun ang findings ng Committee on Justice. So, the first impeachment, ito nga po, final ng Makabayan Bloc. Former lawmakers Franz Castro and Nery Colmenares were among the named complainants. The Tindig Pilipinas, Francis Kiko Aquino D. and Silvia Estrada Claudio and other civil society leaders endorsed the second complaint. So, parehas anti-Marcos, mga kababayan, ang nag-file ng impeachment complaint laban kay Sara. Kaya walang rason na i-blame ng mga DDS influencers sa Marcos administration ang pag-file ng impeachment laban kay Sara. Walang hand yung ating administrasyon po. Pero alam naman natin na nagsalita na yung ating Pangulo. Kung noon nagsalita siya against the impeachment ni Sara, ngayon yung palasyo nagsalita rin na dumaan sa proseso. Ibig sabihin, hindi arangin, mga kababayan. Hindi, walang influensya siyang gagamitin. Noon, nung magsalita yung ating Pangulo na is not in favor sa impeachment laban kay Sara, pero tinuloy pa rin
mga kababayan ng majority ng Congress, inimpeach pa rin yung Vice Presidente. Although hindi nagtagumpay, alam naman natin, hindi nagtagumpay dahil in-archive ng Senado, tiniknikan ng Supreme Court. Pero I think ngayon, mga kababayan, magiging iba ang takbo ng impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Ano niya yung forecast mo, Mr. Maravilla? Just like the analysis, forecast ng mga political analyst, mga kababayan, tingin ko, lulusot pa rin ito sa House. Majority of the members ng Congress will impeach Sara Duterte. But baka hindi na kasing dami yung pipirma po. Diba noon, landslide 215, super majority ng members. May mga humabol pa, 245 siguro yon lahat-lahat yung pumirma para i-impeach si Sara Duterte. Pero ngayon, I think, yung requirement ng sabi, di ko maintindihan kung bakit nagbago. Yung iba, sinasabi, 106. Yung last, signatures yung requirement. Yung 1/3 ng members ng Congress, 106. Pero ngayon, nagbawas yata yung numbers ng members ng Congress. Kaya ang sabi, 102 members na pag pumirma, mga kababayan, para impeach, automatic na po, matatransmit mga kababayan sa Senado for forthwith trial ng Senado. So possibly sa aking forecast, iwan ko sa inyo, sa inyong mga pananaw, makukuha pa rin ang 1/3 votes ng Congress to impeach Sara Duterte. Ibigay ko na muna ito sa inyo. Report siya, exclusive report ng Billionaire News Channel. So sabi dyan, Marcoletas comeback bid, a deal breaker in failed Senate coup. So sabi dito, mga kababayan, sa balita, yan, basahin ko po sa inyo. The insistence of Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano and his allies in the minority bloc on reinstalling Senator Rodante Marcoleta as chair of the Senate Blue Ribbon Committee emerged as a deal breaker that dooms Senator Loren Legarda's bid to become the first female Senate President. Sabi po ng sources na nakuha ng Billionaire News Channel. Yung unang balita po na ang sabi, ang salarin po para sa yung mga otak para sa kudita ng Senado, si Amy Marcos tapos itong si Alan Peter Cayetano. Ginatungan si Loren kasi daw, ang sabi, ikaw na niya yung isusupport namin bilang Senate President. Kasi unang-una niya, kailangan mo siya. Iniipit, di ba, yung anak mo, si Leandro Leviste. Ganon yung strategy ng panggagatong daw, mga kababayan. So, buti pa niya, ikaw yung i-support namin. Sumalinaw po na personal vested interest, mga kababayan, para pagtakpan yung mga kabuktutan gusto nilang gamitin. Ngayon, ang sabi, kung bakit, munti ka na daw makuha yung 17 votes. Ibig sabihin, 17 mga senador, ang sana biglang tatalo na yung makukuhang boto ni Loren. Pero na lumitaw yung balita na parte ng reorganization. Siyempre, pag may bagong Senate majority, mangyayari, kasama na yung minority, mga Duterte senators na. I-divide nila, kukuha sila ng mga kakampi from the members ng majority. 17 na sila. Di ba? Mababaliktad. Yung minority magiging majority na. Nang lumitaw na kasama doon sa target si Ping Lacson. Gusto nilang palitan, mga kababayan, bilang chairman ng Committee on Blue Ribbon Committee, doon na nabiyak. Hindi pumayag yung iba, mga kababayan, sa madaling sabi. Ang nangyari daw, mga kababayan, kasi yung ilang mga senador, siyempre, barkada din sila, they want to protect the senators na implicated po sa flood control mess. Naisip ng ibang mga senador, kasiraan ito anya sa atin kasi mangyayari niyan, kino-cover up natin. Ayon, hindi natuloy. Buti nga. So yun ang sabi rito. Ibigay ko sa inyo yung kwento, mga kababayan. 3 Senate insiders, sabi dito, said the aborted power grab led by Cayetano and Amy Marcos faltered after at least 5 members ng majority bloc
nag-withdraw ng support upon learning that Marcoleta would reassume leadership of the Chamber's anti-graft panel. Ibig sabihin, ayaw nila kay Senator Marcoleta. BNC earlier learned that at least 17 senators had signified support for a leadership change that would have unseated Senate President Vicente Soto III. Yan mga kababayan ang sabi dito sa balita. Cayetanos Group was actually able to convince allies of Soto to jump ship. Tatalo na sana mga kababayan. 17 na. They already have the numbers to elect Ligarda as Senate President, sabi po ng isang source ng Billionaire News Channel. But several of them nag-withdraw ng kanilang umatras when they were told that Marcoleta would regain the leadership ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayaw nila. Kung kasama si Ping Lacson na gusto ninyong palitan, wag na. So hindi natuloy. They were uneasy given his previous stint as chair. Sabi po sa nakuhang source mga kababayan ng balita nitong Billionaire News Channel. Hindi sila kampante. Alaman talaga po kung si Marcoleta yung chairman, nabababoy lang po yung investigasyon. Masisira po yung Senado as an institution. Kung si Marcoleta patuloy na magiging chairman ng powerful Blue Ribbon Committee, ang mangyayari yan, lahat ng investigasyon na sangkot ang mga kaalyado nila sa previous administration, lahat yan pagtatakpan. At nakita ninyo, mga kababayan, yung nangyaring pag-imbestiga niya, pati yung hindi na nga siya yung chairman, present yung isang witness, si Gutesa. Harap-harapan na panloko yung ginawa mga kababayan ni Marcoleta. Kino-coach niya. Ito yung sinasabi natin. Mas familiar pa si Marcoleta sa affidavit ni Gutesa. Ang intention nila, idiin si Martin Romualdez para ma-implicate yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sila nagtagumpay. Asa na ngayon, mga kababayan si Marcoleta, di ba? So, hindi nangyari uneasy yung ibang mga senador, hindi kampante, na makabalik kay Marcoleta yung chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee. According to another insider, sabi dito sa balita ng Billionaire News, the leadership maneuver intensified after a supposed draft initial report ng Senate Blue Ribbon Panel's inquiry into the multi-billion peso flood control racket surfaced Tuesday night. Remember yung nag-leak na partial report? Medyo nagalit nga din si Lacson kasi dapat may mga napagalitan daw na mga members ng media. Bakit naman kayo nagagalit? Buti nga't nag-leak yun eh. Di ba? So, kung wala kayong tinatagong masama, dapat hindi kayo magalit. So, everything must be transparent. Kasi hindi daw kumpleto pa. Bakit nag-leak? Ang suspect mga kababayan, yung somebody from the office ni Lito Lapid, Senator Lito Lapid, nag-leak. Nileak daw yon. Ayun mga kababayan, 3 senador nag-withdraw ng pirma doon sa recommendation mga kababayan, nakasuhan ng plunder yung 3 mga kasama nilang senador. Si Joel Villanueva, si Jingo Estrada, si Chis Escudero. Yung nag-withdraw ng pirma po sa partial report, si JB Ercito, kapatid Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas.
Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.